Tila isinisi ng Bureau of Fire Protection sa Philippine Army yung paglalapo ng sunog kahapon ay binalita namin sa inyo. Nangyari po sa kampo ng Philippine Army sa Fort Bonifacio. Naagapan daw sana ang pagsabog at naiwasan ang dami ng mga nasugatan kung ipinagtapat lang kaagad ng Philippine Army ang tunay na mga nakaimbak sa nasunog na gusali. Nasa Fort Bonifacio live ngayong gabi si Steve Daylisan. Steve? Mike, tapos na ang paunang report ng Bureau of Fire Protection kaugnay sa naganap na sunog na nauwi sa pagsabog. Dito naman sa tanggapan ng Explosive and Ordnance Division ng Philippine Army. Kung maaga lang daw sana naabisuhan ng BFP patungkol dun sa mga nakaimbak na bala at pampasabog at kung nakinig lamang daw mga bumbero ng AFP at maging ng ilang mga volunteers, hindi daw sana ganun karami yung nasaktan o nasugatan. Ginamitan ng 3D camera ang pinangyarihan ng sunog at pagsabog sa gusaling ito ng EOD. Layunin daw nitong ma-reconstruct ang gusali at gamit ang makabagong teknolohiya, masukat ang lakas ng pagsabog. Kinumpleto rin ng mga taga-BFP ang iba pang litrato ng fire scene na gagamitin sa investigasyon. Dahil na-clear na ng mga taga-bomb squad itong pinangyarihan ng sunog at pagsabog kahapon, itong mga arson investigators ng BFP ay naririto ngayon para kumulekta ng mga makikita pa nila ng mga electrical wires. Isa sa ilalim ito sa tinatawag na electrical microanalysis para masuri kung nagkaroon ba ng short-circuiting o arcing dun sa mga electrical wires na naging dahilan ng sunog, lalo pat medyo may kalumaan na rin itong gusali. Kukuha rin sila ng sample ng mga natitira pang mga abo para matukoy kung ano yung naging dahilan ng apoy. Nakasentro ang investigasyon ng BFP sa posibleng pinagmula ng apoy sa reloading station o yung lugar na pinagkakargahan ng bala o pulbura. May mga black powder doon. Ang tawag yata ng EOD doon is mga disruptors, yun, nagre-reload. Siyempre may init ng panahon, di ba? So yun ang possible na tinitignan namin. Pero ayon sa BFP, naagapan daw sana ang malakas na pagsabog kung naging tapat at maagap ang mga taga-Philippine Army sa pagsasabi sa tunay na laman ng tanggapan ng EOD. 10:28 daw na itawag sa BFP ang sunog. 10:36 dumating ang BFP na una na raw sa fire scene ng mga volunteers. Bago nito, ang impormasyon na ibinigay sa BFP, barracks lang ang nasusunog. 11:05, under control na ang apoy. Pero may maliliit na pagsabog na nadinig ang BFP kaya humingi raw sila ng clearance. Bawat fire truck may baong chemical foam na kaya sanang palamigin ang mga nagiinit na balat pampasabog. Dapat nung parating yung mga responding units, sinabi nyo na kaagad kung ano yung nandyan. Dinisclose nyo na kaagad kung ano yung nandyan. Yun po yung sinabi ko doon para at least on our part, alam namin kung anong klaseng firefighting strategy, firefighting techniques ang pwede naming i-employ. Umabot na sa 32 ang sugatan sa insidente, kabilang na si Inspector Maria Lea Sagili. Bago pa raw ang malalakas na pagsabog, nag-abiso na raw siya sa mga fire volunteers at kasamahang bumbero na umatras na. I am shouting on top of my voice telling everyone to keep distance at least 100 to 200 meters away. Pero wala po. So ang nangyari, sir, yung mga personnel lang po namin ang nakapag-evacuate. Kwento ni Sergeant Leonardo Uy, kumpiyansa raw sila nang makita na usok na lang ang natitira hanggang sa mangyari ang hindi inaasahan. Merong nag-aabiso na lumayo, huwag kayong lumapit dyan. Kaso kumpiyansa lang din yung karamihan at ako naman, kasi nakikita ko kasi nasa malapit yung ibang karamihan talaga nasa malapit. Nakita ko pa yung may nagtangkang pumasok doon sa loob ng EOD battalion. Tiniyak ng Philippine Army na walang malakas na pampasabog na nakaimbak sa storage area. Pawang nasa 20 pounds ng C4 explosives at ilang balat baril. Yari raw ito sa kwadradong konkretong simento. Nakalagay naman doon sa labas ng building talaga eh. Nakalagay naman doon bomb squad na nandun nga yung mga sa mga bakod ngayon. So we pretty well know kung ano yung building na yun. Espesyal na gusali dapat ang ginagamit na imbakan ng mga armas at pampasabog, mga bunker na gawa sa reinforced concrete at nakabaon sa lupa kung saan mas malamig at mas stable ang temperatura. Mike, ang lahat ng obserbasyon ng BFP ay magiging bahagi ng administrative investigation ng Army Support Command at mula roon ay bubuo sila ng mga panibagong polisiya para sa ibayo pang pag-iingat. Mike. Maraming salamat, Steve Daylisan.